Welcome to K-Catalog. KIIP Level 3 Unit 1 Textbook, page 19, nasa 읽기 or reading part na po tayo. Number 1, sabi, 여러분은 한국 사람과의 관계에서 어떤 어려움이 있습니까? 체크해보세요. So sabi, ikaw daw, what difficulties do you have in your relationship with the Koreans? Tapos, 체크해보세요. Paki-check daw kung ano yung applicable sa mga nandito. So, alamin natin ano ba yung sinasabi sa mga yan. 문화가 다르다, different culture. 서로에게 편견을 갖고 있다. 서로에게, ibig sabihin, to each other, sa bawat isa. 편견을, so ano ba yung 편견? Ito po yung prejudice, or prejudgment, or preconception. Meron ka ng mga prejudgment sa Koreans, and then vice versa, sila din sa mga Pilipino, meron na sila mga prejudgment. Ayan. Next, 생활 방식이 다르다. Different way of living or lifestyle. 높임말 사용이 어렵다. So, difficulty using 높임말. Yung honorific, no? Yung 주시다, 으시다. Ayan. So, ako kahit na matagal na ako dito, hirap pa rin ako dito, to be honest. Hindi talaga siya madaling i-apply, no? Siguro for me, written form, ayun, okay lang kasi makakapag-isip ka pa may oras ka to think. Pero pag speaking, ayan, labo-labo na yan. Okay, so dito, 무슨 말을 어떻게 해야 하는지 잘 모르겠다. So sabi, hindi mo daw alam kung ano ang sasabihin mo at kung paano mo siya sasabihin. Next, 내 의도를 정확하게 표현하기 어렵다. So, pag sinabi mong 어렵다, again, difficult, no? So, nahihirapan ka to express. Okay, 표현하다. So, to express yung iyong opinion or intentions. Yung 의도, yan po, ibig sabihin po niyan is intention. So, 정확하게, ibig sabihin accurate, no? So, nahirapan ka express accurately yung iyong intention or nasa saloobin. Yan, kasi, for example, kulang pa yung vocabulary na alam mo. Or, hindi ka pa ganun kagaling mag-Korean kasi hindi ka pa magaling sa paggawa talaga ng mga sentences. Ayan. Next, 대화를 이어나가기 힘들다. So, ano naman ibig sabihin yan? Difficult for you to carry a conversation. So, ibig sabihin yung 대화, conversation, 이어나가기. Ibig sabihin, meron ng conversation, parang itutuloy na lang, doon, hirap ka na maituloy kasi hindi ka makasabay. It's either naiiwan ka, hindi mo na alam kung ano na yung napag-uusapan, or nawawala ka na sa eksena. Yan, parang sila-sila na lang yung nakakapag-usap, hindi ka na nakakasabay. O kaya kung dalawa lang kayo ng Korean na kasama mo, sobrang iksi lang nung nagiging conversation nyo. Hindi na, hindi lumalalim or hindi humahaba. Okay, next. 한국 사람은 사전과 다른 의미의 말을 많이 한다. So sabi, yung mga Koreans daw is may marami silang mga salita na ginagamit kung saan iba yung meaning compared dun sa nasa sajon. Ano ba yung sajon? Dictionary. Okay, so for example, yung be, apuda. Ayan. So, di ba, literal, alam natin, be apuda, masakit ang tiyan. Pero minsan, itong be apuda na to can be used to express yung pagkainggit. Okay, so, depende sa flow ng usapan yan. Di ba, kung ikaw, hindi ka pa advanced with your knowledge sa Korean language, palaging ang alam mo lang ibig sabihin, be apuda, masakit ang tiyan. Di mo alam, iba na pala yung pinag-uusapan. So, yung mga ganyang case. So, dito, kung ano applicable sa'yo dyan, check mo lang. So, ako, for me, personally, ito, 높임말 사용이 어렵다. Nagagamit, pero hindi magaling. Okay? 문화가 다르다, matagal na ako dito, so medyo naka-adjust na ako sa kanilang culture and sa ways of living. Yan. So, prejudice, wala naman. Bahala sila sa buhay nila kung gusto nila ako i-misjudge. Or ako, bahala din ako sa buhay ko. Wala akong pakialam sa kanila. So, ganon, no? Yan. So, yan. Check nyo lang kung ano yung applicable sa inyo dyan. Now, for number 2, ang sabi po dyan, 인터넷 상담 게시판에 올라온 이민자들이 내인 관계에 대한 고민과 댓글입니다. So, sabi, 고민, concerns, and 댓글, comments. So, yan, no?
meron tayong concerns and comments. Yan yung titingnan natin later on. So, ito daw mga yan ay na-post. So, ibig sabihin nung all-laon. Saan? Sa online counseling bulletin board. Okay, so Geshipan bulletin board, internet sangdam, online counseling. Yan, so pinost daw po. Sino ang nag-post? Iminjaderi. So, yung mga immigrants, kagaya natin, hindi Koreans. Yan, about sa kanilang interpersonal relationship or yung pakikitungo sa iba. Okay, so yun yung concerns nila. And syempre, yung mga nakabasa at nag-comment, ayan yun, no, yung 댓글. So, sabi, 여러분은 어떤지 친구들과 이야기해보세요. So, if meron ka daw kasama, yan, pag-usapan daw ninyo. So, ano yung naisip nyo after basahin yung concern and yung mga comments. So, tingnan natin. So, bawat, may title, no? So, ilang topic yan? 1, 2, 3, 4. We have 4. So, yung una, 기숙사 룸메이트가 한국 사람인데 생활 방식이 달라서 자주 말다툼을 해요. So, ano po yung difficult na word dyan? Yung maldatum. Pag sinabing maldatum, ito po yung argue, no? Argument. So, ibig sabihin, nag-aaway kayo through words, no? Or not totally nag-aaway, but nagtatalo kayo. Yan. So, nag-exchange kayo ng hindi magagandang salita. Sabi niya, dun daw sa dormitory, yung roommate daw niya ay Korean. Okay? So, dahil iba daw yung kanilang way of living, yan, madalas daw po sila na magtalo. So, ano yung comment? Sabi ng isang comment, 문화가 다르니까 당연히 생활 방식이나 의견에 차이가 있죠. 룸메이트하고 솔직한 대화를 나눠보는 건 어떨까요? Yan, so anong sabi? Since magkaiba yung inyong culture, so 당연히, so ibig sabihin ng 당연히 is parang of course, parang natural lang na magkaiba yung inyong 생활 방식, yung pamumuhay, ways of living, or igyon. So, igyon is opinion. So, 차이, again yung 차이 is gap or difference, no? Yan. So, sabi niya, parang understandable or it's a natural thing na magkaroon ng gap or difference between your ways of living and opinion. Kasi nga, magkaiba kayo ng culture. Tapos, may suggestion siya. Sabi niya, ano kaya or what do you think? Okay? If roommate-hago with your roommate, maging honest kayo sa isa't isa and pag-usapan nyo. Okay? So, how about having an honest conversation with your roommate? Ayun yung suggestion niya or advice. Yan. Tapos dito, no, merong nakalagay 1. So, ibig sabihin, isa lang yung comment. Dito na tayo sa pangalawa. So, yung title naman this time, 한국에서는 높임말을 사용이 중요한데 저는 높임말이 너무 어려워요. So, sabi niya, dito sa Korea, importante yung paggamit ng 높임말. Kaya lang ako, yung 높임말 ay masyadong mahirap para sa akin. So, nakaka-relate ako dito, no? Mahirap po talaga. Hindi siya yung basta-basta na makakapag-adjust ka sa paggamit. Okay, sige. So, sabi, 댓글. So, dalawa yung comment, no? Yung first, ang sabi niya, 맞아요. 높임말을 배웠지만 그것만으로는 부족해요. Sabi niya, that's right. Tama. Sabi niya, I learned how to speak politely, but that alone is not enough. 부족해요, no? Lack or not enough. Kulang pa daw. So, which is totoo. Hindi lang basta nag-aral ka ng 높임말 is okay na yon, no? So, you have to take time talaga to practice and to live here ng matagal talaga. Kahit nga ako, tagal ko na dito, hindi ko pa rin talaga na ma-master eh. Yan. So, yun yung comment nung isa. Another one na nag-comment, 저도 한국에서 오래 살았지만 아직도 어려워요. Sabi niya, ako din. Tagal ko na nakatira dito sa Korea, pero hanggang ngayon, nahirapan pa ako. So, parang ako to ah. 그래서 평소에 한국 사람들이 이야기하는 것을 신경 써서 듣고 많이 연습해요. So, sabi niya, kaya naman, I usually listen carefully, no? So, yan. 신경 써서, ibig sabihin, talagang pinapakinggan niyang maigi. 신경 써서 듣고 많이 연습해요. And nagpa-practice daw siya.
kung paano yung pagsasalita ng mga Korean. So, pyongso, usually. Yan. So, usually, 한국 사람들이 이야기하는 것을 yung mga pagsasalita or pag-uusap ng mga Korean, 신경 써서 듣고. So, I listen to it carefully and 많이 연습해요. I practice a lot. Yan. So, dito tayo sa pangatlo. Title naman this time, 한국 친구들하고 이야기할 때 무슨 말을 어떻게 해야 할지 모를 때가 많아요. Yan. So, anong sabi dyan? So, 이야기할 때 when I am talking or pag ako'y nakikipag-usap sa mga Korean friends ko. Okay? So, pag sinabing 모를 때가 많아요. So, ibig sabihin, there's a lot of time wherein 몰라요. Hindi niya daw alam kung ano yung sasabihin at kung paano yon sasabihin. Okay? Kasi nga, kulang pa yung alam mo, yung knowledge mo sa Korean language. Then, sagot ng isang comment. 저도요. 대화를 시작할 수는 있어도 길게 이어나가기가 힘들어요. So, anong sabi niya dyan? Me too. Yan. Sabi niya, I can start a conversation, but I have a hard time continuing it for a long time. So, ibig sabihin, pwede siyang mag-start ng conversation. But again, sabi ko nga kanina dun sa first part, hindi na itutuloy ng mahaba. Kumbaga, maiksian lang yung usapan. Hindi katulad ng pagpareho kayong Pilipino. Ang haba niyan, kahit 2 oras, 3 oras kayo mag-usap, di ba? Pero pag Koreans, wala pang 5 minutes, wala na. Di ba? Marami ng dead air. So, dito tayo sa pangalawa. 한국에 처음 왔을 때 저도 그랬어요. Sabi niya, ganun din ako nung first time ko na dumating dito sa Korea. Tapos, kasunod, 다른 사람 이야기를 듣는 것도 연습이라고 생각하고 너무 스트레스 받지 마세요. So, sabi niya, no, isipin mo lang daw, okay, 연습이라고 생각하고. So, isipin na lang daw na yung pakikipag-usap sa ibang tao, so dun sa mga Koreans, ay parang pagpa-practice ng pakikinig. So, parang isipin mo na lang, listening practice yung ginagawa mo. And, sabi niya, 너무 스트레스 받지 마세요. So, wag daw masyadong ma-stress because of that. Yan. So, positive yung comment nito, no? So, next. 한국 사람들하고 깊은 대화를 못하니까 친구 되기가 힘든 것 같아요. Yan. So, totoo po ito. Sabi niya, with the Koreans daw, nahihirapan siya or hindi siya halos nagkakaroon ng time kung saan merong 깊은 대화, malalim na usapan. Okay? So, kaya naman, mahirap din daw, so sa tingin niya is mahirap din daw na makipagkaibigan or maging kaibigan yung mga Koreans. Kasi nga, katulad nung nandito sa pangatlong concern, no, yan, mag-uusap kayo pero wala pang 5 to 10 minutes, hindi mo na alam kung ano na yung susunod na sasabihin or paano itutuloy yung kwentuhan ng interesting pa rin, 'di ba? So, yun yung isa sa mga problems talaga. So, ayan, anong sabi ng first comment? 맞아요. 의도를 정확하게 표현하기 어려워서 간단한 말만 하니까 답답할 때가 많아요. So, ayan, no, nandyan na naman si tega manayo. Again, ibig sabihin yan, maraming times kung saan tap-taphada siya. Ano yung tap-taphada? So, napofrustrate siya. Bakit siya napofrustrate? Kasi nga, yung oido, yung kanyang saloobin, ay hindi niya ma-express ng accurate. So, nahihirapan siya dahil kantanhan malman, hanika. So, puro simpleng salita lang kasi or simpleng construction ng sentences lang yung lumalabas sa bibig niya. Kasi yun lang yung alam mo for now eh. So, talagang mapofrustrate ka. Hindi katulad ng pag talagang mother tongue mo yung ginagamit mo pag Pilipino. Ayan, talagang magiging makata ka pa kung kailangan mo, di ba? So, yun. So, mahirap nga. Now, dito tayo sa second comment. Sabi niya, 깊은 대화는 못하지만 항상 진심으로 대하면 한국 사람들도 그 마음을 알아줄 거예요. So, sabi, hindi man daw kayo magkaroon ng malalim na usapan or conversation ng Korean as long as ikaw ay palaging you treat them. So, dehada. So, ibig sabihin, you treat, no? Or makikitungo ka sa kanila with sincerity. So, as long as ikaw ay sincere sa iyong pakikipagkapwa at pakikitungo sa kanila,
So, yung mga Koreans daw is, maintindihan na daw nila yon. 알아줄 거예요. Yung heart mo, that you are being sincere sa mga ginagawa mo. So, kahit na hindi mo masabi yung intentions mo ng accurate, so, action speaks louder than words, sabi nga, 'di ba? So, yan. Okay lang daw po yon. So, yan po yung ating mga concerns, tapos yung mga comments, no? Number 3 ng reading, in all fairness kay level 3, ang haba na ng reading, talagang level up na. So, sabi, 다음은 인터넷 게시판에 올라온 고민 글입니다. So, sabi, the following, yung babasahin natin na material, is another post daw po sa online bulletin. So, about sa concern pa din po siya, no? 사배 잘 읽고 질문에 답해보세요. So read carefully and answer the questions. So yung mga questions, sa next slide na siya. So ito muna, basahin natin yung post. So yung title, 직장 선배들과 잘 지내고 싶어요. 사bi niya, I want to get along well with my seniors at work. Okay, so yung mga seniors daw sa trabaho nila, hindi yung senior citizen again yung mas mataas sa kanya kumbaga. Okay? So, gusto daw niyang to get along well with them. So, basahin ko, no? Sabi niya, 안녕하세요. 저는 한국에 온 지 1년 정도 된 베트남 사람입니다. Yan. So, yung greeting niya, and then sabi niya, ako po ay halos isang taon na nang dumating dito sa Korea. And ako po ay isang Vietnamese. So, dito sa pangalawang line, sabi niya, 그동안 베트남 사람들이 많은 직장에 다녔는데 얼마 전에 이직을 했습니다. So, dito muna tayo sa 얼마 전에. Ibig sabihin ng 얼마 전에 dyan, recently. Okay, so hindi pa daw katagalan, 이직을 했습니다. Pag sinabing 이직, ito po yung to change yung iyong trabaho. Ibig sabihin, lumipat ka na ng trabaho, no? Yan. So, recently, lumipat na ako ng trabaho. 그동안 베트남 사람들이 많은 직장에 다녔는데 sabi niya, I used to work in a place kung saan, okay, I used to work in a place kung saan madaming Vietnamese. Okay, so usually yung mga katrabaho niya daw ay Vietnamese. Pero dahil nga recently lumipat na siya ng trabaho, ito na yung sabi niya. 새 직장에는 한국 사람들이 많고 대부분 저보다 연세가 많으신 분들입니다. Sabi niya, dun daw sa bagong trabaho niya, no? 새 직장에는, dun sa bago kong trabaho, maraming Koreans. And 대부분, most of them, kaysa sa akin, compared to me, yung kanilang mga edad ay 많으신 분. So, ibig sabihin, may mga edad na yung mga nandun sa bago niyang trabaho. 그분들과 매일 같이 일하고 식사도 하면서 함께 시간을 보내는 일이 많습니다. 사bi, with those people daw, okay, every day, sila daw ay magkakasama sa trabaho, magkakasabay na kumakain, and 함께 시간을 보내는 일이 많습니다. Marami daw instances kung saan sila ay nag-spend ng time together. So, whether nagtatrabaho sila, kumakain sila, may meeting sila, so mga ganun, no? 그런데 대화를 하면, kaya lang, kapag nakikipag-usap ako, with 사람한테 그렇게 말하면 안 되지, 라고 말씀하실 때가 많습니다. So, may mga naririnig daw siya na ganitong sinasabi sa kanya. Madaming times na naririnig niya yun, no? Tega, 많습니다. Anong sinasabi? With saramhante, dun sa nakakataas sa'yo, hindi dapat ganun yung pakipag-usap mo. Yun daw yung madalas niya na naririnig na sinasabi sa kanya. 그럴 때마다 선배들 기분이 안 좋아진 것 같아서 마음이 불편합니다. So sabi niya, tuwing ganun daw, 그럴 때마다, every time that it's like that, yung naririnig niya na ganun yung sinasabi sa kanya, yan, so, yung mga seniors daw niya sa trabaho, sa tingin niya ay hindi maganda yung feeling, kumbaga parang na-offend, yan, baka na-offend, so yun yung naisip niya, kaya naman siya, yung kanyang maum ay 불편하다, so siya ay uncomfortable, okay, so yun yung kanyang naiisip or sa loobin. Next, 이런 일이 자주 생겨서 요즘은 선배들하고 같이 있는 자리를 피하게 됩니다. Ayan, sabi niya,
이런 일이 자주 생겨서. So dahil daw yung mga ganitong klase ng pangyayari kung saan lagi niya naririnig yung ganong sinasabi sa kanya na dapat hindi ka ganon makipag-usap, tapos nafi-feel niya na parang na-offend niya yung kanyang mga seniors, tapos nagiging ano na siya, uncomfortable siya dun sa sa oras na sila ay magkakasama. Yan. So 요즘은 nowadays yung kanyang mga seniors daw kapag 있는 자리, so ibig sabihin po niyan is pag may time kung saan sila ay magkakasama. Ayan. So, pag may mga ganong eksena daw or situation, ang ginagawa na lang niya is 피하게 됩니다. Umiiwas na lang daw siya. So, hindi niya intention na umiwas, pero dahil ganun nga yung nangyayari na feeling niya nagiging uncomfortable sila sa isa't isa, so umiiwas na lang. Next, 한국에서는 높임말 사용이 한데 저는 높임말이 아직도 너무 어렵습니다. Sabi niya dito sa Korea, yung paggamit ng 높임말 or honorific ay importante, kaya lang sa akin hanggang ngayon ay masyado pa akong nahihirapan sa 높임말. 한국어를 배울 때 높임말을 배우기는 했지만 그것만으로는 부족한 것 같습니다. So sabi niya, nung nag-aral ako ng Korean language, yan, natutunan ko naman yung 높임말, kaya lang still 부족한 것 같습니다. Sa tingin ko ay hindi pa rin yon sapat. Okay? 제 의도를 정확하게 표현하기도 힘들고 무슨 말을 어떻게 할지 잘 모르겠습니다. Sabi niya, yung intentions ko ay hindi ko ma-express ng accurate and nahihirapan din ako kung ano yung sasabihin ko at paano ko siya sasabihin. So, hindi ko alam kung paano sasabihin and ano na yung sasabihin. So, 이 직장에서 선배들과 잘 지내고 싶은데 어떻게 하면 좋을까요? So, nagtatanong siya ng advice, no? So, dito sa trabaho na to, gusto ko sana na maging to get along well with my seniors. Paano kaya ang dapat or maganda kong gawin? Okay, so yan yung ating post. Now, tingnan natin yung questions. Number 1, 이 사람이 어려워하는 것이 무엇입니까? So, this person, what is this person's difficulty? So, saan daw siya nahihirapan? Yung tao na nag-post sa ating online bulletin. So, if manotice nyo dito sa dulo, sa last part, ang sabi niya, 한국에서는 높임말을 사용이 중요한데 저는 높임말이 아직도 너무 어렵습니다. So, yung sagot natin is 높임말. So, 높임말을 어려워합니다. Next, so number 2, true or false. Number 1, 이 사람은 얼마 전에 회사를 옮겼다. So, pag sinabing 옮겼다, to move, no? So, sabi, nag-move daw po ng 회사, company, yung tao na to. So, recently. So, tama naman po. Okay? So, dito circle. Asan yung part na yon? Sabi niya, no? 얼마 전에 이직을 했습니다. And again, ano yung sabi ko kanina sa 이직? To change job. Ibig sabihin, lumipat ng trabaho. So, same ng expression na 회사를 옮겼다. Next. So, number 2. 새 직장 선배들이 나이가 많아서 기분이 나쁘다. So, anong sabi niya? Yung kanya daw bagong pinapasukan, yung mga seniors daw po doon ay may mga edad na, kaya hindi daw po maganda yung kanyang feeling, no? So, gibboni napuda, feel bad daw po yung ating person na nag-post. So, wala naman pong nasabing ganon, no? So, wrong po ito. So, sinabi niya na nahihirapan siya dun sa 높임말 at saka medyo nagiging uncomfortable yung situation kapag magkakasama sila, pero wala siyang nabanggit about feeling bad siya because may mga edad yung mga kasama niya dun sa trabaho. Number 3. 한국어를 배울 때 높임말을 배우지 못했다. So, nung nag-aral daw siya ng Korean language, hindi daw niya natutunan yung 높임말. So, wrong ulit, no? Anong sabi niya? 높임말 배우긴, so ito, yung 한국어를 배울 때는 높임말을 배우기는 했지만 그것만으로도 부족한 것 같습니다. So, ibig sabihin, natutunan niya.
Okay, so nabanggit niya dyan na natutunan niya. Number 3. 윗글의 내용과 다른 것을 고르세요. So, 다른 것, yung iba ang sinasabi or mali ang sinasabi based dun sa nabasa natin sa taas. Sabi sa number 1, 이 사람은 1년 전에 한국에 왔다. So, ano na daw, no? 1 year ago nung dumating yung ating nag-post dito sa Korea. So, sabi niya, asa na yun? 1년 정도. So, ibig sabihin, almost around 1 year na. Okay, so, correct po yan. 새로 간 직장에는 한국 사람이 많다. So, dun daw sa bago niyang pinapasukan, ay maraming Koreans. Correct din, no? Asan yun? Asan na 직장? Ayan. So, 새 직장에는 한국 사람들이 많고. Then, number 3. 이 사람은 요즘 선배들과 대화를 많이 하려고 한다. So, itong tao daw na to, nowadays, sa kanyang mga seniors ay planning to have a lot of conversation with them. So, hindi po natin alam kung saan binanggit sa ating binasa yung part na plano niya na to have a lot of conversation with the seniors. And then yung number 4, 이 사람은 대화할 때 의도를 정확하게 표현하기 힘들어한다. So sabi, yung person daw po na to, kapag nakikipag-usap, yung kanyang intention ay nahihirapan siya to express it accurately. So ito, no, nabanggit din po yan. Sabi niya sa part na yan, nasa na yan, ito. 제 의도를 정확하게 표현하기도 힘들고. Okay, so yung pinaka magiging sagot natin is yung number 3, since sinahanap is yung iba yung sinasabi or mali ang sinasabi based sa passage na nabasa natin. So, dahil di natin alam kung saan nahanapin yan yung sagot. So, dito tayo sa Danojang additional vocabulary. So, yung ijik, again, yung ijik po is to change yung trabaho, change job. Lipat ka ng trabaho. Umgida, ibig sabihin is to move. 대부분, so ito po ay mostly. 피하다, to avoid. Iwas ka, no? So, yan po yung ating mga additional words. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.